Opisyal nang nagtapos ang Solo Leveling Season 2 at kung ang matinding cliffhanger na ito ay nag-iwan sa iyo ng bitin at sabik sa susunod na kabanata, umanda ka dahil isa na namang mabangis na kwento ang ating papasukin. Ngayong araw, tumisid tayo sa panibagong yugto ng walang kapantay na pag-angat ni Hunter Sang Jinwoo. Matapos niyang malinis ang unang alon ng mga halimaw sa Red Gate, agad siyang nagpatuloy kasama ang kanyang mga shadow soldiers patungo sa susunod na target. Mula sa kadiliman, lumitaw ang boss ng dungeon kasama ang kanyang piling mga bantay. Nuri niya ang paligid. Hinahanap kung sino ang may kagagawa ng masakir sa kanyang hukbo. At doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Kay Jinwoo, isang presensyang napakalakas, tapat upang magdulot ng takot sa kanyang kalamnan. Bago pa siya makapag-utos, isang nakakakilabot na katotohanan ang bumalot sa kanya. Tahimik ang paligid, wala nang natira sa kanyang huko, lahat ay nalipol na. Pangiti si Jinwoo sa sitwasyon, inutusan niya ang kanyang mga anino na magpakita at sa malamig na titig, iniutos niyang durugin ang mga natitirang kalaban kanilang harapan. Lumakad silang magkakasama, Jinwoo at ang kanyang shadow army. Ipit ang isang nakakakilabot na aura na imposibleng baliwalain. Sensing the danger, ang mga halimaw ay umatake na may matinding galit pero sila'y walang laban. Kagulo ang buong larangan habang walang awang pinagpira-piraso ng huko ni Jinwoo ang mga kalaban. Nanginig sa takot ang dungeon boss habang pinapanood ang kanyang mga sundalong durugin isa-isa. Ang kanyang mga sigaw ng paghihirap ay umalingaw-ngaw sa dungeon. Walang tumugon. Sa huling pagsubok, umatake siya. Ngunit sa isang iglap, si Beru ang unang kumilos. Tumagos ang kanyang matutulis na kuko sa katawan ng boss. Sumunod si Igris, pinutol ang isang braso ng kalaban sa isang mabilis na galaw. At si Tusk ang tumapos. Sinampal ang kalaban sa lupa gamit ang napakatinding puwersa. Yumanig ang buong dungeon sa lakas ng pagbagsak. Nang humupa ang alikabok, humakbang si Jinwoo. Nakabulagta ang boss. Halos wala ng buhay. Naliligo sa sarili nitong dugo. Humingi ng kasagutan si Jinwoo, ngunit nanatiling tahimik ang nilalang. Marahil ay pinipigilan ito ng sistem na magbunyag ng mahalagang impormasyon. Napabuntong hininga si Jinwoo at iniwaksi ang ideya. May mas mahalaga pa siyang kailangang pagtuunan. Binuksan niya ang kanyang inventory at inilabas ang isang susi, isang bihirang item na nakuha niya matapos talunin si Baran sa Demon Castle. Noong una, hindi malinaw ang gamit ng susi. Ngunit ngayong naabot na ni Jinwoo ang level 100 matapos ang tagumpay sa Jeju Island raid, natugunan na ang mga kinakailangang kondisyon. Pinakita na ng system ang lihim sa likod ng hiwagang susi. Ito ang susi sa pintuan ng Cartenon Temple. May lumabas na mensahe. Ipapakita ang lokasyon ng gate kapag lumipas na ang tamang oras. Biglang pumasok sa isipan ni Jinwoo ang pangalan, Cartenon Temple. Bumalik ang mga alaala, ang double dungeon, ang sinaunang templo, ang nakakakilabot na mga estatwa, at ang batong tableta na hawak ng isa sa mga ito. Dahan-dahang nabuo ang larawan. Natawag siya ng system, pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang lugar kung saan siya muling isinilang bilang isang reawakened hunter. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pakiramdam. Kung ang lahat ay inorkestra mula pa sa simula, kung ang system ay matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik, alam ni Jinwoo na kailangan niyang tumugon. Nanggap niya ang hamon at sa loob ng kanyang isipan, buong tapang niyang sinabi, "Hintayin mo ako, Statue of God. Paparating na ako." Katapos niyang malinis ang Red Gate, lumabas siya at sinalubong ng liwanag ng araw. Habang naglalakad papunta sa kanyang sasakyan, ang lalaking biglang lumapit at nagpakilala. "Ako si Adam White, isang senior official mula sa Federal Bureau of Hunters." At sa kanyang presensya, naramdaman ni Jinwoo may paparating na mas malaki pang kaganapan. May mahalagang bagay. Na-curious si Jinwoo kaya agad siyang nagtanong kung bakit naglakbay pa mula Amerika si Adam White upang makipagkita sa kanya. Sumagot si Adam ng isang bagay na kaagad umukaw sa interes ni Jinwoo. May impormasyon siyang dala na wala ni isang bansa o institusyon ang makapagbibigay. Pinaliwanag ni Adam na layunin ng Bureau na ibahagi ang espesyal na kaalaman ng mga piling individual. Ang kahangahangang ipinakita ni Jinwoo laban sa Jeju Island, lalo lamang hindi ang interes nila sa kanya. Naging mapagduda si Jinwoo at handa ng tumalikod hanggang sa bigkasin ni Adam ang isang salitang naghinto sa kanya. Grader, nag-alok si Adam na ipaliwanag pa ito. Magkasama silang bumiyahe patungo sa opisina ng Deputy Director ng Bureau. Pagdating nila, inalubong agad si Jinwoo ni Michael Connor, ang Deputy Director mismo. Alok ito ng imbitasyon para sa pagsali ni Jinwoo American Hunters. Ngunit ang interes Jinwoo, alok na yon. Rekta siyang nagtungo sa dahilan kung bakit siya nandoon, ang upgrader. Maya-maya, pumasok ang isang babaeng nasa gitna ng edad, si Norma Selner. Ipinakilala siya ni Connor bilang upgrader, ang tanging tao sa buong mundo
na kayang pahusayin ang kakayahan ng isang awakened being. Ipinaliwanag ni Miss Selner ang kanyang kapangyarihan, pero nanatiling may pagdududa si Jinwoo. Nang tanungin niya ang pagiging epektibo nito, sinabi ni Selner na maaari raw tumaas ng 20% hanggang 30% ang lakas ng isang hunter matapos makumpleto ang 3 yugto ng proseso. Binigyang diin, Connor, handa ang bureau na ibigay ang pambihirang kay Jinwoo palit ng pagtanggap niya. Nag-alok si Miss Selner gawin ang unang yugto doon mismo. Parahan niyang nawakan ang pulso ni Jinwoo at inutusan siyang tumingin sa kanyang mga mata. Nang nanonood si Connor, sigurado siya kapag naranasan ni Jinwoo ang upgrade mismo, agad siyang papayag at pipirma sa kasunduan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lubos na ikinagulat ng lahat. Habang nakatitig si Miss Selner sa mga mata ni Jinwoo, bigla siyang binalot ng isang napakabigat, nakakatakot na presensya. Wala siyang nakita hanggat lumitaw ang isang anino palapit ito, dalang nakakakilabot na aura. Nang buksan nito ang mga mata at tumingin pabalik sa kanya, puno ng takot si Miss Selner. Napasigaw siya at nahulog mula sa kanyang upuan. Nginig at tuluyang nabigla sa nakita. Agad bumunot ng baril ang 2 agent na nagbabantay kay Selner. Itinutok ito kay Jinwoo sa gitna ng pagkataranta. Nagulat si Connor at agad pumagitna, migaw at pinababang ang kanilang mga armas. Inaalalahanan niya ang mga agent kung sino si Jinwoo at pinalaan sila kung sila'y sina Thomas Andre o Liu Jiguang. Baka hindi na kayo nabubuhay ngayon. Namulat sa pagkakamali, ibinalik ng mga agent ang kanilang baril at agad tumulong kay Miss Selner. Lumapit si Connor at malalim na yumuko kay Jinwoo, humihingi ng paumanhin sa nangyari. Bagamat naguguluhan pa, iniyak ni Jinwoo na ayos lang siya. Lumapit si Connor kay Miss Selner, sinusubukang unawain ang nangyari. Halos hindi makapagsalita si Selner at hirap na hirap ang kanyang paghinga. Nang makita ni Connor ang lagay niya, nagdesisyon siyang ipagpaliban muna ang kanilang pagpupulong. Agad na inihatid ni Adam si Jinwoo palabas ng silid. Pagkaalis nila, nagsalita na rin sa wakas si Miss Selner. Ayon sa kanya, hindi isang ordinaryong hunter si Jinwoo. Isa siyang hari, ang makapangyarihang hari na hindi pa niya kailanman naranasan. Nagulat si Connor at tinanong kung ang ibig sabihin ba nito ay kasing lakas siya ng isang national level hunter. Ngunit ang sagot ni Miss Selner ay mas nakakakilabot. Hindi ko kayang sukatin ang lakas niya. Ang kanyang naranasan ay higit pa sa anumang ranggo o kategorya. Nanginginig pa rin. Inilarawan niya ang matinding sensasyon sa kanyang kaluluwa habang tinitingnan niya si Jinwoo. Di lang si Jinwoo ang nakita niya, kundi ang nilalang sa loob niya. Isang napakalalim at nakatatakot na presensya. Tumitig pabalik sa kanya habang sinusubukan niyang silipin si Jinwoo. Gitna ng kanyang takot, binahagi niya ang huling nakapanlulumong katotohanan lang hanggan ang lakas ni Jinwoo. Kaalis ni Jinwoo sa silid, tiling tensyonado ang buong atmosfera. Ay may maiaalok sila kay Jinwoo, ngunit ang natuklasan nila isang bagay na lampas sa kanilang pangunawa. Lipat ang istorya sa nakaraan, labanan ng mga monarch laban kay Sung Il-hwan. Amerika, isang hunter ang natrap sa isang high-level dungeon. Takot ang nasa kanyang mukha habang lumilitaw ang isang malamig na presensya. Blood, ang Frost Monarch, gahanap ng mga ruler sa bansa. Nang sandali pa, bukas na gate sa kanyang likuran. Bitaw si Yogumun, Transfiguration Monarch. Madali siyang lumapit kay Silad pang ibalita ang mahalagang impormasyon ukol sa isang maliit na isla sa silangan. Pakunot noo si Silad, tanong kung bakit pa niya ito binabanggit kayong ang isla sa silangan ay pag-aari na ng Shadow Monarch. Ipinaliwanag ni Yogumun na tinatangkang palayain ng mga ruler si Leia sa bandang timog ng lugar na iyon. Kailangan niyang pumunta roon agad. Nimok niya si Silad na siya na muna ang pumalit sa silangan. Ngunit muling nagtanong si Silad, ano ang Shadow Monarch? Guro ni Yogumun habang tinutupad ng architect ang kasunduan. Maayos ang lahat, ngunit isa pa siyang detalyeng ibinahagi. Tagpuan na ang greatest fragment of light sa silangan. Pangisi si Silad sa balitang ito. Ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang makapangyarihang nilalang, isang ruler. Sung Il-hwan, ama ni Jinwoo. Iniwan niya nang sadya ang bakas ng kanyang lakas upang akitin ang mga monarko papuntang Amerika. Galit ang kanyang titig nang itanong niya, Korea ba ang tinutukoy niyong maliit na isla sa silangan? Bago pa sila makaalis, kumpirma ito ni Silad at hindi siya nagatubiling umatake. Il-hwan mismo ang unang kumilos ng mabilis na atake, ngunit sinalubong ito ni Silad mit ang napakalaking pader ng yelo, sumabog sa banggaan at yumanig sa buong paligid.